Actually, magte-testimony ako kasi actually, Brother Jando, mahihain talaga ako eh. Pero, siyempre, hindi ko naman pwedeng isarilinin lang yung, yung blessings ni Lord. Gusto ko rin i-share. Dahil doon kasi napatestimony ako eh. Dahil, parang, dati rin kasi akong, ganun, medyo, alam mo yung brother na hindi niya alam. Pag hindi ka pala Katoliko na wala kang alam, akala mo marami ka nang alam. Pero yung pala wala ka talagang alam. Sasabihin mo lang na sagrado Katoliko ka, pero hindi pala. Malabas pala na heretic ka. Yan. Alam mo, Brother John, natutuwa ako na mag-share kasi itong punto na to, isa sa nagbigay sa akin ng malaking changes sa buhay ko. Thank you sa inyo lahat. Actually, Brother John, medyo na-intimidate sa'yo si Brother. Sino po yung Brother LV? Actually, Brother John, I admit talaga, medyo dati nasusungitan din talaga ako sa'yo. But wala akong ibang sasabihin, no? But bago ako mag-comment kasi kinilala muna kita eh. Kinilala mo kita. Unang nakilala ko si Father Darwin na parang yung una ko nakilala si Father sa debate ni Ramil Parva. Wala akong alam sa pagiging Katoliko, brother. Sobrang very ignorant. Wala talaga. Parang nga akong kanina yung testimony, I'm nominal Catholic and at the same time heretics. Kasi parang mas pinapaboring ko pa yung ibang yung mga Protestant. Parang mas pa ako sa kanila. Pabor ako sa kanila. Nang makilala ko si Father Darwin na na-enlighten ako. Parang napahiya ako talaga, nasampal ako sa mukha. Tapos, yung punto por punto, although inad ko siya, sinubscribe ko sa Facebook, sinubscribe ko sa YouTube, at hindi ko naman pinapanood. Hindi ko talaga siya pinapanood. Sinubscribe ko lang kasi gusto ko lang doon. Yung debate ni Father Darwin, akala ko naman, continuous yung debate niya doon, dyan sa protocol. But one time, God allowed me some problem na parang hindi ko kaya. Ang daming mga problemang dumating. Tapos, kasama na dun yung faith ko, then nandun din ako sa panahon na dami kong problem. Nandun ako sa state of mortal sin. Tapos, one time, umiyak ako, Lord. Sabi kay Lord, guide mo ko, Lord. Sinong pwede kong makausap? Sino yung pwede kong kausapin bukod sa inyo? Kasi you're a spirit. Di ka naman magsasalita. Sabi ko, umiyak talaga ako sa kanya. Di ka naman magsasalita eh. But send me people na pwedeng magsalita sa akin in your behalf. And then minsan, nakita ko kita, Brother John, na parang nakikipagtala kayo. So, nakinig ako one time. Kasi ito na pala yung punto por punto. So, yung mga tanungan portion. And I'm glad kasi nandun lahat ng tanong ko, sinagot niya. Nandito lahat sa punto por punto, sinagot niya. About mortal sins, Brother Angel, dako na tulad kay Brother Angel, Brother John Lee. Daming mga sagot na talaga namang nagbigay sa akin ng kalinawan. Sabi ko, God, Lord, this is your answer. Thank you talaga kasi hindi ka pala nagpabaya. Hindi mo ako pinabayaan. Since then on, kinilala ko kayo lahat, lalo na si Brother Jado na laging pagalit. Akala ko galit talaga, pero nung kilala ko siya, dati ka palang SDA. So since then on, hindi na ako naging heretic kasi I started to love yung testimony mo, brother. Ang ganda. Natuwa ako doon. At na-inspired talaga ako. Kaya ang masasabi ko doon sa mga nag-brother na na-intimidate sa'yo, please, kilalanin niyo muna po yung ating mga Catholic faith defender. Bago po tayong mag-husga, no? Kasi may mga, di natin alam yung palang mga taong inakalaban natin ay mas maigting ang pananampalataya at pagtatanggol sa ating simbahan. Grabe, sobrang ang dami kong natutunan sa inyo.
At sobra ako talagang nagagalak ang puso ko. Blessings will come. And isa pa to si brother Mr. Kiers Catholic. Ang dami rin natutunan kay brother din, sobra. Lalo na kay brother Wendell, thank you so much. Dahil natutunan ko ang pag-pray ng rosary. Thank you, brother Wendell. Kasi sabi niya, doon ko natutunan na, sabi niya, the rosary as a short life story of Jesus. Sabi ko talaga, kasi sabi ko ng mga Protestant, paulit-ulit na prayer yan eh. So sabi ko, nung nag-research ako, kung tinignan ko may mga Bible verses. Alam mo, Brother Jando, na alam mo ba na pumasok ako ng born again Christian teaching online dahil lang gusto kong i-search Lord. Kasi mas, feeling ko kasi yung mga Protestant mas magagaling eh. Sabi ko, mas magagaling sila. Pero one time nasasaktan ako pag parang napapansin, parang kakaiba naman yung turo nila, ibang-iba sa turo namin. Although medyo heretic ako dati, brother, kasi iba nga paring naiinis ako, ayoko yung mga paring, yung mga namin personal sa homily. Basta, hindi ako mahilig, hindi ako nangungumpisal, kasi hindi ko naman nga talaga sila kalala. Pero one time nang makilala ko itong born again na friend ko, na actually, nakagraduate ako dun, bro. At sobrang kasalanan pala yun ang sinabi na Brother Angel at Brother John Ray na ano pala yun, ewan ko anong scene yun kasi yun, tinatag ko pa, dinala ko pa yung mga office mates ko and the 3 students para lang matuto kay God. Kasi ako mga sabi ko na, yun pala, dadalhin niya ako sa puro punto. Actually, Brother John, bago ako makarating dito sa punto, dumaan muna ako ng born again eh. Kaya nung mapanood ko yung mga sinasabi ni Father Darwin, okay lang makinig kayo sa Protestant. Pakinggan niyo din kami. At ayun, nung mapakinggan ko yung Protestant, yung mga ng born again, parang nasasaktan ako na parang tinatakwil ko yung faith. Nag-graduate ako dun. Ako lang nakagraduate sa lahat. Yung iba nag-back out ako lang. Pero nasasaktan pa na ako kasi parang may kulang. Sobrang laki ng kulang. Sabi ko kay Lord, kung hindi ito totoo, matatapos to agad. Ganoon din naman pala yung prayer ng born again. Kasi alam mo ba yung born again na nagtuturo sa akin? Dating Catholic. Dati siyang Catholic. So, hindi nang pray niya. Pag hindi ito nag-succeed, ibig sabihin, kailangan, hindi tama. Sabi ko. And to be enough, na-stop. Na-stop yun. At nakilala ko ang punto-punto. Dito na yun, nung ako umiiyak na, nagkakaproblema na ako, dito ko na nakilala kayo. Sobra ko nakakilala yung totoong punto dahil may isang babae nagtanong, sabi niya, about spiritual dryness. Doon kita nakilala, Brother John Doe, sila Brother John Doe, paano nabuhin ko. Masaya kasi may mga nagtatanggol sa simbahan pala. Akala ko wala. Akala ko ako pala yung prodigal pala ako sa lahat. Kaya sabi ko, Lord, sorry sa mga pagkukulang ko. And this is the answered prayer. At isa sa pinakamagandang testimony ko yung talagang sa rosary. Kasi sabi ni Brother Wendell, life story of Jesus yun. One time nasunog tong yung squatter namin. Squatter dito sa amin. Talagang kami na lang huling di pala nakakababa. At nasa 5th floor kami. So, masusuffocate kami ng Kami na lang pala hindi nakakababa. Alam niyo ba yung unang-unang nabanggit ko nung pumababa ng halos matabunan na ako ng usok pababa kasi yung usok pumapasok na sa loob ng building, although mataas yung building niya, yung usok mas mataas pa sa building. At kasunod yung aming gilid. So, unang pumasok sa akin, si Mama Mary, I pray, continuous praying, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, bumaba ako ng hagdanan. Grabe. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa gamit ko, I don't care. Basta ligtas ang buhay namin. Since then on, nag-research ako about Holy Rosary. Then si Father Darwin, grabe ang pagka-inlove niya sa Rosary. Kaya lalo akong na-inlove din sa Rosary. Ang dami kong natutunan. At ngayon, araw-araw na ako nag-Rosary because of Mama Mary. Ginaid niya ako. Dahil sa kagustuhan kong makilala siya, ginabayan niya ako. Sa gustuhan ko na makilala ang kanyang anak ng buong buo. Yun, ginabayan niya ako. Binigyan niya pa ako ng buhay, a second chance, para makilala pa siya.
And thank you talaga sa Holy Rosary. And ngayon, araw-araw na ako nag-rosary. And isa pa yung mga sacramentals. Sobra ako na-amaze lalo na pag napapanood ko yung mga testimony ni Father Darwin sa kanyang exorcism. Sobrang nabibilib ako. Sabi ko, buhay pa pala yung continuation pala ng apostles, buhay pa rin. At sobra akong na-amaze. At ngayon, sobrang devout Catholic na ako. I love to pray. I love to go to Adoration Chapel. Once a month na ako confess na dati wala pa akong confession talaga. Huling confession ko yung first confession ko ng elementary. Punong-puno po talaga ako ng kasalanan. And nung time na yun, I give up everything. Kaya nga, nagtanong ako kay Father Darwin one time na okay lang ba wag mag-asawa? Kasi sabi ko, gusto ko yun yung penance ko kay Lord. At humingi ako ng sign. So, Father Darwin, ang atlong sign ko hinig kay Father Darwin, ay na-answer na rin ni Lord. Dahil gusto kong mag-serve sa kanya. At natutuwa talaga ako dahil sa punto lagi ako sumasubaybay. Kahit hindi ako nagtatanong kasi lahat naman nasasagot dahil sa tanong din ng iba. Gusto ko talaga, I'm very grateful talaga sa punto kaya sa mga nanonood. Actually, I shared it already to my family. And sana dumami pa. Ang dami kong natutunan, lalo na sa channel nyo. Kay Backbusters, thank you. Brother Dance, Mr. Kiss Catholic. Tapos kay Brother Angel, Brother Junri, Kaabang. Ang gagaling nyo, grabe. Blessed talaga kayo ni Lord na wisdom. At ayun, sana maging isa rin akong Catholic faith defender. At isa pa sa testimony ko about dun sa mga tinuro nyo, about tinuturo ni Father Darwin, na all priests are healers. Diba? Sobra akong... Ngayon, alam mo bang love na love ko ng lahat ng priest? Hindi na ako hater. Tuwing magsisimba ako, I adore God talaga. I really adore. Pati yung mga priest, grabe. Grabe saludo ko na sa kanila. Sabi ko, sorry po. Sorry po talaga. Sorry talaga ako kay Lord. Dahil sa mga ignorance talaga is very dangerous. Kaya mga kapatid kong Katoliko, please seek first the kingdom of God and our church. It's so beautiful talaga. At isa pa, Brother John, alam mo ba yung may pinsan ako na may cancer sa ovary. Si Father Darwin kasi sabi niya, sabi niyo kasi laging, kailangan mag-kumpisal, ganyan, mag-kumpisal, mag-take ng ano na siya, parang wala na siyang buhay. Yung latag na siya talaga. Ang masaya lang doon, yung nakapagbahagi ka sa kanya ng Word of God. Kinakausap ko siya kahit naghihina na siya. Tapos sabi ko, Monday yun bro. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko dun sa asawa niya, punta ka kay Father. Punta mo si Father kasi sobrang laki na ng tiwala ko sa mga priest. Punta kay Father. Magpa-anointing of the sick yung asawa mo. Sabi ko, kasal ka ba? Kasal ba kayo? Kasi natutunan ko talaga kay Brother Angel. Kasal, napaka-importante. Sabi niya, hindi. Sabi ko, oh my God, paano gagawin ito? Hindi pa si kasal. Paano pa siya masisave? Makakasal pa kaya sila? Basta bahala na. Sabi ko, go to the priest. Sabi ko, go to the priest. Paano of the sick siya? Sabihin niyo lahat ng mga problema niyo, kasalanan niyo, pumunta ka ba sa albularyo? Oo daw, kasi huli daw niyo doon, din na yung albularyo ng kanyang asawa. Sabi ko, sabihin niyo lahat ng mga na-experience niyo, parang awa mo na, sabi ko. Talaga kasi naawa na po kasi ako sa pinsan ko. Kasi wala na daw pong asa. Kasi na po yung stage 4, cancer na, ovarian cancer. Sabi ko, puntahan mo yung si Father. At sumunod naman siya, brother. Tapos pagbalik niya, inumusta ko, pumunta ba kay Father? Opo, na bigyan na siya po ng anointing of the sick. Anong ginawa ni Father? Napasawad ba kayo sa kasalanan niyo? Sinabi ko yung sinabi mo lahat, di kami kasal, kaya kinasal kami. Sabi niya, kinasal kami ni Father, tapos kinumpil. Nagkumpisal kami, saka nag-communion. Alam mo, brother, sobrang galak ng puso ko. Sa isang araw, ang dami nilang sacraments na natanggap. At na-bless pa sila. At kinaumagahan ang kuya ko, sabi ng kuya ko, ang ate mo medyo namumula na, hindi na siya purple. Kasi purple siya. Ngayon, na siya, mamumula na siya.
Masaya na siya, nakakapagsalita na siya. Pero kahit ganun pa man, hindi man nabuhay ang ate ko, kinalingguhan, namatay siya. At least nagpasalamat ako, natanggap niya ang Panginoong Hesus bago siya namatay. At sabi ng kuya ko, napakaaliwalas ng mukha niya. Unlike before na purple na siya. As in, wala na siyang buhay. Hindi na siya nakakapagsalita. At least nakapagsalita pa siya. Hindi man siya namatay, natutuwa ako at least na-offer ko siya kay Lord. Humingi siya ng yung sacraments na napakahalaga. Yun yung gusto ni Lord, yun ang will niya. Usapin mo yung pinsan mo, hindi mo po kami na nag-uusap, bro. Hindi mo kami nag-uusap nun. Hindi ko alam, bigla lang po sumagi sa isip ko na kumustahin. Kasi yung pinsan niya, yung anak niya, nagpo-post. Ayun, kinumusta ko. Kasi gusto ko talaga binabahagi yung salita ni Lord. So, mula nung matuto ako dito sa Porto. At lagi ako nagdadasal na makapag-evangelize din ako. At yun, natutuwa talaga ako na namatay siya na payapa. Yung asawa niya, nakasal din sila. Ayun. At ang masasabi ko lang sa lahat, saka yung brother, yung holy and exercise all, ang paa ko na nahulugan ng bakal, so namaga at nagkaroon ng pasa. Ayun, inilit ko lang ng holy and exercise all. Grabe si Lord, napakabuti talaga niya. Ayun, dati pag nagpapasa ako, umabot ng 2 linggo bago yan mawala. Saka yung bukol niya, nawala agad after 4 days. Praise the Lord talaga, grabe. Sobra akong na-amaze sa turo ninyo dahil ginamit kayong instrument of the Lord to answer my prayers. Kaya sa lahat ng kapwa ko Katoliko, please, matuto tayo at share natin itong ating maliit na programa, pero lalaki din ito in the future. And thank you sa inyo lahat, Brother John Doe, Brother Angel, Brother Hindi, ang dami natutunan talaga sa inyo. Napaka full of wisdom kayo. Lalo higit kay Father Darwin. So, love na love ko si Father Darwin talaga. Tapos, si Brother Wendell, Brother Dance, Pack Blasters, Brother Romel, Brother Tata, at sinapas Brother Aljan. Natutuwa po ako sa inyo lahat. And thank you. Pagpalain pa po kayo ng Diyos. Maging matatag pa po sana kayo kahit ang dami yung hinaharap ng mga kritiko. At part mo po talaga yun ng plan ni Lord. Yung hindi naman talaga lahat mabibigis natin. At talagang servant talaga kayo ni Lord. Kasi kung lahat true sa inyo, wala na. Diba? Kung may against talagang normal yun. Kung may kritiko, normal yun. Tatatag talaga tayo ng Panginoon. Thank you so much. At yun lang ang masasabi ko sa aking testimony ngayon. Thank you, Lord. Hiningi ko to, nabigyan niya akong lakas ng loob na magsalita. Pray ko to sa Kanya na makapagsalita ako. And thank you sa lahat sa inyo, lalo sa Brother Jado. Ang dami ko natutunan sa iyo. Grabe yung pananam tayo pagtatanggol sa ating simbahan. Okay, thank you, Ate Franz. Thank you sa inyo lahat. God bless you all.